can be played by Jinoji as well. So ito nga yung pinakamagandang ano eh. Ito yung kagandahan ng TNC eh. They can get Juggernaut, tapos pwede nilang lituhin yung kalaban. It can be Jinoji Juggernaut, aka safe lane Jug. Or a Tihi Juggernaut, which is more mid-game oriented, not to mention pati yung build, ibang-iba. So ngayon, this can be a Bristle Ayo mid. May sounds ba tayo? Teka lang ayusin ko lang. 10 seconds remaining. Maninigurado lang tayo. 5 seconds remaining. May sounds. Okay, we're good. Ayan. So, Bristleback Ayo can be on mid or Juggernaut mid, tapos Bristleback Ayo sa ibang bansa. Leshrac Earthshaken can go for another lane. So, this can be a 2-1-2 or a 2-2-1 setup para sa TNC. And that kind of mind game is what separates TNC from other teams para sa akin. Yung hindi lang yung sheer number of heroes na pwede nilang gamitin, pero yung creativity ng kanilang pag-lane. Anyway, Weaver would be the last pick of Execration dito. Not sure if this would be an off-lane Weaver or a Wind Ranger off-lane, pero tingnan natin, Primo would be using him, so malamang mid ito. So siguro bago tayo mag-umpisa, magpapasalamat ako sa aming sponsors, our main presenter Gigabyte, our co-presenter Smart GameX, and of course our event partners Big Mineski Infinity, secretshop.ph, nxtgame.com. So kung gusto niyo mag-bet, punta kayong nxtgame.com, and of course sa Mineski Events team. Shoutouts kay Super Torjak, kay Nico Panglina, at kay Dwayne Creamstick Kadangan sa pagmamarshals ng ating games. Bago ko makalimutan, overlay. Ano sinasabi dito sa chat? May sinasabi sila dito. Ayan, ano to? Isang rap naman dyan. Sige, mamaya. 10 seconds remaining. Boss Denki, nakita kita sa Quezon Ab, Galawang Breezy. Aw. Pwede. Ano ba akong Quezon? Hindi ko na maalala. Ayan. Medyo gala kasi ang Kuya Dengue niya. Pero anyway, start na. Ano daw ang team ni Kimo? Execration po. Kitang-kita naman natin na sila maglalaro ngayon. Nico AU would be playing Wisp. Hindi ko to in-expect ha. I was expecting him to use itong The Will of Woods. Itong si Woodshaker. Pero siguro, pwede. Teka lang. Si AU number 4, di ba? Tapos si 7 ang number 5. Interchangeable. Pwedeng magpalit-palit. Okay, sige. Pwede. Considering that idea. Kasi iniisip ko sana, medyo ko, yung ES dito medyo... Oh, sige, tingnan natin. Kasi nakita ko na rin nag-Wisp si 7 eh. Tapos ito nga Woodshaker, medyo sayang. Ang bilis ng mouse ko. Teka lang. Oo nga. Yun yung standard na ngayon. Anyway. Ayan, try nyo dito mag-live ng LAN sa SM Lipa. Sigurado madami manonood, sabi ni pareng Kangkong Kernit. So sige, walang problema. Abangan nyo ang esports tour. Kasi ang una naming destinasyon, ito pakita lang natin, ang SM Clark, Pampanga. Abangan nyo sa aming website, sa Mineski TV, Mineski Events Team, at saka si Mineski.net sa mga updates, concerns sa mga upcoming tours namin. So, okay, mag-alala kasi makikita nyo kaming lahat, hindi lang naman puro ako lang. Tignan mo yung PDF. Makikita nyo si Duno, si Lon, si Trike, pwedeng nandun. Andun nga si Bianca, kita nyo naman si RJ, at saka si Eliza Taylor. O nga pala, happy birthday kay Michael Ross. Hello. Anong mangyari? Ang tagal mag-pause. Ano kaya nangyari? Kasi DC yung isa dito sa Execration. I believe this would be Kimo. Unless iba. Hindi si Kimo. Sorry naman. So siguro pakilala ko muna yung mga players natin. Ito na nga, Nico AU would be playing Wisp. Ayan, pakita natin. AU. Andyan siya, promise. Drawingan natin. Ayan si Wisp. Maniwala kayo sa akin. Si Tihi dito would be the Juggernaut. So this would be a mid-jug na malamang imamax muna yung Blade Fury at saka yung Healing Ward. No points on Blade Dance. Siguro 1 point sa stats tas ulti. Yun yung binibuild ni Tihi eh. 7 naman would be playing Earthshaker. Mali. Yun. Si Jinoji, mga kaibigan, will be playing Leshrac. So this would be a safe lane Lesh. I wasn't expecting this one. And an off-lane Bristleback by Sam H. So nakikita ko na yung lineup ngayon. Baba si Lesh at saka si ES, nasa taas si pwedeng nasa taas si Ayo at saka si Sam H, or baka nasa mid, tapos T would be soloing. O pwede naman 2-2-1. So marami silang pwedeng gawin dito. Sa kabilang side naman ng mapa, mga kaibigan. Ayan. Uy. Okay. O nga pala, si Fox nagsusupport na ngayon, no? Kasi andito naman si paring Nando. Game. Pakilala natin. Si Kuya Fox mo, as Lina. Itong si... Oy! Ang cute! Humarang si Pinoy! Pinoy. Nag-drop ata kasi, tapos biglang nag-lag. Anyway, mga kaibigan. Lina.
Ayan nga, as Fox. Oo, nag-drops nga. Ayan. Si Nando naman dito ang stand-in nila as Weaver. Si Kimo as Rubik. Si Burden, mga kaibigan, nag-i-skate dito. Sino si Burden? Nag-i-skate, oh. Andayin. Rocker skaters. Oh, tumigil. Ayan. Sa huli naman, itong si Primo as Wind Ranger. Sama-sama no jutsu dito ang execration, ha. Easy lang kayo. In-explain ko naman na best of 5 po ito. Pero anyway mga kabit, TNC nasa kabilang side ng mapa. Nagkahiwalay na po ata ang ano dito. Ito ang bundok ng Baekdosan. Nagde-divide ng North Korea sa South Korea. Mukhang walang mangyayari dito. Nice 30 Swanity. seconds to battle. Medyo, walang warding na ginawa ang TNC. So far, samantalang nanigurado na po dito ang execution, putting this wonderful observer ward, placing it in one of the most beautiful locations sa may bottom side ng mapa, especially if you're on dire side. Napakagandang asset nito. Nakita mo yung magpo-pull kung sakasakaling mabablock, hindi man to mabablock. I believe hindi nabablock nito. Ay, nabablock ata. Pwede hindi babati. Sige, binabati ko nga pala si Binabati ko si Lebron, unggoy ng King Kong Production. Sabi pa, Lebron. Naku po, alam mo si Lebron, iba ganun talaga. Sabi nga nila pag pangit ang laro ni Stephen Curry, ano lang daw. Hindi pangit laro ni Stephen Curry. Pero pag pangit ang laro ni Lebron, choke daw. Ganun talaga ang buhay. Iba talaga. Oh, so anyway, this is a 1-2-2 setup leaving Sam H behind, and this is actually a better lane for TNC sustaining Juggernaut. Remember na binago na ngayon ang mechanic ng Blade Fury. Hindi na siya kapag kinapitan ka tapos umikot ka, hindi na matatanggal yung tether. Pero mamaya na yan, Primo dito trying to harass Juggernaut. Samantala ito, mamaya kakaulihan, lift na po. The Emilip Jinoji in danger. This would be a free kill for the aggressive trialing Kimo. Would be taking that first blood. And like what I've said before, sobrang panalong-panalo ang execration sa meta ngayon. Kasi they among the Pinoy teams are running aggressive supports. Itong si Kimo, kailan nyo yan, si Super Ball Jack yan. Gustong-gusto niyan lagi sa gulo in combination with paring RR noon. 'Di ba? Yun yung dating sobrang exciting panoorin yung Sun King at saka Skyrath Mage ni Kimo at saka ni RR. Pero mamaya the stun would be here. Fox might be in danger. Where is the Earth Split? Lightning na lang daw muna and he's gonna escape. Level 1 Lina versus a level 1 Leshrac. And we know what's gonna happen kung sakasakaling umikot dito. Kasi medyo mabagal din ang lakad ni Kimo. Pero kung nahuli niya yun, pihadong durog ang TNC. Remember, this is a 1-2-2 setup, and you know that at 2 heroes would be no match versus a team of 3. By the numbers pa lang yan. Lalo pa to Weaver, sobrang kampante nito. Sobrang kampante niya na makipagbalugbugan. Remember, he has Shukuchi, kaya kayang-kaya niya ikot-ikutan si Seven at saka si Jinoji dito. Ano mangyayari? Fox being scouted dito by Jinoji. Hinaharas, ni right click. Meron daw siyang tungkod. Ako po! Seven can go for the sandwich here. Stunny! Yes, there will be. Pero mukhang kulang ang level 1. Kailangan niya dito ng level 2 If this is a level 2 Leshrac, it could be an easy Earth Split. Lightning Storm tas Stone Cold Stunner for the kill. Pero ang problema, walang XP makuha si Lesh because he can't really overextend. Ang lakas ng punishment ng execration dito. Ako po, ano to nasabi? Pabati sa tropang Arky, maglalaro magdamag sa MI Dasma. Maraming salamat. Ilan daw ang cafe ng Mineski? Naku po, dami. 40 plus daw. Nag-announce daw na rave disband na daw. Aba, ayoko magsalita ng tapos. Mali mo, hindi. Anyway, ma'am, ito sinasabi sa inyo. Ikot, pero nalubidan ka agad. Pero okay lang yan kasi AU would be taking that last hit. Tihi dito. Ba't wala akong marinig na in-game sound? Sobrang hina ba? Oo nga eh. Ayan. Hininahan ko kasi masyado. Anyway, Sam H and Burden dito. Sino si Burden? Si Bok o si Si Ewe. Hindi naglaro si wala si ano pangalan nito? Si Nibram at saka si Bok. Bakit kaya? Bumalik na ba sila? Okay. Pero mamaya natin pagkwentuhan yan. Ako po, Burden dito. Ewe versus Sam H. AK Purple Shield. Tayo na dito ng Tombstone Pile Driver at atras. Itong si Bristleback. Of course, hindi niya kaya hindi niya kaya makipag-toe-to-toe sa hero na nagnanakaw ng strength. At ngayon, Kimo, naka-prente lang dito. Abangan natin kung sino kanyang bubuhatin. Kasi taga mo, kawawa talaga Kahit naman sabihin mo na
kahit sabihin mo na sobrang sarap ng ano, sobrang sarap pumili ng Leshrac ngayon, eh kapag na ano ka, insta-leaf ka lang, insta-dead ka rin. Ano mangyayari? Wala. Temo, dami pa man din yung mga backup dito. Sobrang dami niyang healing items at wala man lang siyang mana regen item. Not even a soul ring in his possession right now. Samantalang 7 rotating up. Iniwan na niya si Jinoji. Mukhang kailangan ng tulong dito ni Sam H. Paper Chicken can go for the stun. Abanti ba sila? Wala pa siyang sipon. The stun would be there pero mukhang nasa mali nga lang ata. Abanti pa siya canceling the salve and the spikes from Quill Spray would be enough. Easy kill. Kailangan lang talaga ng support. Anyway, Jinoji, hinahabol dito. Nando, medyo galit. Sabi niya, taga-IPT ako, pero sasali na rin ako. The stun! Hindi tumama, mabugahan pa! Jinoji would die! Ang gandang tulong ng The Swarm. And anyway, meron naman ditong nagkakagulo sa top. Primo versus Pihi and AU. Dumating po si Kimo. May kasama pang Pinoy. Ano gagawin ni Pinoy dyan? Naka-shades, mga kaibigan. The lift would be there. May lubid, the stun. At lahat ng pwedeng iba to. Execration, hindi takot sa spree ng TNC ngayon. At baka sabi, ano ko ito, nakikita pa. Uy, kamusta Nico Ayu? Saan ka punta, boy? Tapon basura. Habol pa. Right click. Right-click muna yung Tore. Tingnan natin. Pana, oy, huminto ka pa, ha? 2-4 ang score dito. Execration on the lead on this early game. And you won't want to happen that kind of disastrous situation, especially on early game, kapag ang lineup mo ay ganito ka-greedy. This is a Wisp we're talking about. Level 5 na Juggernaut, walang stacks, I believe. Oo, wala. Ay, mali ako na-click. Diba? Sa Ancients naman meron sila, pero only Bristleback can take that one. So, they're banking on Paper Chicken for this remainder of the game. And siguro magandang fallback plan for TNC. Na kahit pa paano, nakakuha ng kill si Sam H. So ngayon, Nando, okay lang siya. At saka, gusto ko palang i-highlight na nakita ko na si Weaver twice sa MPGL. Isa doon yung ginamit siya ng TNC for that early Roshan. And na-realize ko kung bakit kung ba't ginamit siya for level 1 Roshan. Kasi nga pala, yung Swarm, inaasad din niya si Rosh, pero mamaya naman binilif dito. 7 might die. Bubugahan ba? Hindi nagkaroon ng chance. Hindi, para nakapagbato pa rin siya ng skill. Samantala, pinatay naman ni Sam H. Dito, si Unjing, while he's gonna die from the zombies and all. Humahawal pa rin si Fox. Sabi nila, pwede mong pati si Nico Ayo. Habla 8 seconds to go para ma-lift. 7 seconds. 6, 5. Right clicks ba? Oy! Hindi tumama ba yung pana? Ba naman yan? Delay kasi. Nag-stutter step tayo dito. Pero Primo would be able to kill him. And what a nice ward from Kimo. Itong klaseng galawan na ganito, may kita mo to sa mga pros Kumbaga 2-4-1, they were able to get that kill, XP and gold would be there, tapos nakapaglapag pa ng ward without anyone noticing. Kasi guys, aminin nyo, mahahalata mo yung naglalapag ng ward kasi umabante halimbawa, nandito yung support. Umabante dito, tapos biglang umatras. Isipin mo na kagad na nag-ward yan, di ba? Pero yung ginawa dito ni paring Kimo, minask niya yung paglalapag niya ng ward with that gank engagement. So kumbaga parang naging sulit yung pag-abante niya. Naging sobrang efficient niya dito. And this wonderful ward would actually help. Kitang-kita mo kung sino yung mga magtitipi dito. Kitang-kita mo yan. Kaya wala nang takot si Burden kung sakasakali. Can see those rotations. Pero mamaya yan, ang dami atang tao dito sa may gitna. May pana, hindi tumama. Marami din naman ang tao dito sa TNC. 4 sila at kinukuha na po ni Sam H yung stack. Sabi dito ng Sabi ata dito ng TNC, edi sige. At ngayon makukuha niya. Sobrang easy lang para sa kanya. Hinihil pa siya ni Nico Ayo. Still no level 6 para sa Wisp natin. Samantalang itong si Bristleback getting 2 kills. Naku po, alam ba ni Kimo? Naku po, naamoy niya. Sabi niya, nako, Jer, oy, grabe talaga. Hindi yun halata, hindi halata yun. Pero kung sakasakali, kasi timing ito, 8 minutes, alam nila na walang lalabas na, na ancient. So, they can easily reward that one. Pero at least, di ba, nakapagpigil ng konting execution dito. And that's all they have to do right now, especially when they are in the lead like this one. Kailangan lang nilang pigilan yung Ancients. Anyway, nalip na lang po Jinoji to Lehu. Yan ang sinasabi ko. Ang sarap ng buhay. Teka lang, i-close ko lang yung mga dapat kong i-close. Feeling ko ito yung mga nakakaabala dyan So ngayon, Nando mga kaibigan, safe and sound. Meron siya ditong Ring of Health. He can go for 7 right now. Wala siyang takot. Nako, no mana for time lapse, pero he can use his magic wand, waiting for it. Hindi na kailangan ng kahit ano pa. Nico Ayo, tumulong dito. Sam H, wala sila naabutan. He can use his time lapse anytime. Pero right click na lang daw muna. Namatay siya. Yun ang sinasabi ko. Nakalimutan mo, Jer. Isang pindot lang ng time lapse. Pero it's okay. I guess it's space created for execution because they're pushing the top lane. TNC, nothing to do here.
Radiant's top tower is under attack. At pasensya na guys kung nagkakaroon ng konting spike sa panonood natin. Ako. It would appear Radiant's top tower is under attack. I've never seen. May nagtatanong dito, is it possible esports daw in SEA, Asian Games and Olympics? Aba, siguro hindi na malayong mangyari yun. Abang lang tayo ng konti. Anyway, Kimo, nag-stand si Ginoji, not's gonna hit no one. Seems that Radiant's top tower has fallen. Tihi. Ito naman, ito yung ano eh, ito yung talagang paboritong build ni Tihi, and it works both ways para sa kanya kasi it's either works for him in the game, or yung stubbornness niya sa na ayaw niya mag-adjust sa kanyang item build. Minsan yun yung nagiging pampatalo sa kanila tawag dyan, case in point is yung laban nila na gumamit sila ng Bloodseeker. I think that was versus MVP. Was it versus MVP? Yung nag-Bloodseeker ang sila Tihi, pero ang problema wala silang BKB. Walang BKB si Tihi because he prefers to go for Blade Mail first item. And that cost them the game. So ngayon mga kaibigan, the score is now 4-10. Patingin nga ng goal graph. Naku po, 3K net worth para sa Execration. XP naman, 1K para sa kanila. So ngayon, Execration, sobrang ganda ng pinapakita nila dito. Kahit na stand-in lang ang nagalaro para sa kanila, still, the tides are in their favor. And TNC naman, parang medyo nawawala ata yung palag-palag nyo. Samantalang Tihi would be able to kill Primo. Nice utilization of ulti. Fox would be rotating. Wala pa siyang ulti. He can't really burst out AU. Pero okay lang yan. Radiant's bottom tower is under attack. Nako, pause. Oy, lahat na DC. Ay, hindi naman lahat. Isa lang. Primo dito. Getting remove. Lahat? Ang daming drops natin. Mas mataas. Hindi naman pala. Ano pa sinasabi dito sa chat? Ano daw ba to? Best of 3? Nope. This is best of 5. Teka lang. Ito drawing ko. Best of 5. Best of 5 po ito. Ang ganda na sulat ko. Ano to? Pabati kay Jim Z ng Makati. Hello. Aray ko, ano yun? Naitanggal yung pa ako. And so, hintayin natin mag-reconnect. Ito na, reconnect na. O, game. So, ano kaya nangyayari sa internet natin? At, Saplansa naman po tayo mga kaibigan. Are you encountering the same dito sa mga nanonood sa atin pag naglalaro kayo ng Dota 2? Kasi, nagdi-DC-DC din yung mga players natin. So, baka naman hindi lang to sa internet namin. Well, on our case, we are working on it. Tinitingnan namin yung aming mga lines kung may problema ba, pero mukhang hindi natin makikita ni Paper Chicken ng umaga dito because he's gonna be killed. Mabubuhay ba siya? Baka mabu. Hinabo lang ni Nando, sobrang easy sa kanya. He has 1.7k. Aba! Tingnan mo, bumili siya ng Ring of Health. Nasabi niya, hindi, casual Ring of Health lang yan kasi I'm going for a Desolator most probably. Mithril Hammer now obtained by Nando dito. And this item choice can mean a lot kung anong pwedeng mangyari. Ngayon nag-iisip na tuloy ako. Ganito ba confident ang Execration? Na, pwedeng BKB, pero pwede ring Desolator. Tapos itong Ring of Health, casual Ring of Health lang talaga. Hindi niya naman lang binuon ng Lincoln. Pero anyway, Ginoji, naku po, sa hindi pa tapos ang boxing DPS, it would be hindi siya enough. Kulang sa Germinate, boy. Pero okay lang yan. Grabe, kapit sa brief itong si Ginoji kanina kung sakasakali wala pa siyang Diabolic Edict, no pushing power for TNC. All they have is Healing Ward kung sakasakali magpa 5-man Dota sila. AU may ulti na pero hindi pa siya nakagamit dito ng kanyang ult for ganking. Sam H, what's his item? Vanguard. Samantala nito, Burden, papamech na. Ay, Buckler pa lang muna pala. Fox naman, Void Stone, okay, Yule Scepter, Standard, Soul Ring, Boots of Speed, this would probably be a Tranquil Boots. Primo naman, hindi pa ako sigurado kung mag-rush siya ng Agadim Scepter. He can go for, a more utility-based build. 4-step would do. Pero, magbe-mech na eh. Ito, si Paring Burden. Samantalang ito, umikot na. Tihi, meron siyang Blade of Alacrity. Nako po, Fox is invisible. So, alam niya na may tao dito. Nako, tinamaan! Alam nila may tao. Nabangga ng na tripwire. Alam nila may tao, alis sila dito. Ayan. Pero alam mo, kung may detection lang sana TNC, it could be an easy kill. Nico A can't really do anything at nanakaw po ang Blade Fury dito. Can be a great asset kung sakasakaling mahuli man si Kimo, pwede siyang umikot TP away. Ayan, Tihi.
7. Ako po, Fox, Invis pa rin, pero pawala na yan. Stun would be there. Wala nga lang mana. Ito na, meron naman to use it. Saktong-sakto. And he would be able to fend off. Ay, hindi pala. Kasi papaabante rin sa kanya. Akala ko natigilan yung TNC, pero sabi nila gusto pa rin namin ng dugo. At hindi na sila mag-overcommit. Kung yung TNC, nakapagkaroon ng fast response doon, patay si baka mapatay din lang si Fox with an answer. But ang problema, medyo all over the place sila. And they really need to be all over the place right now. Kasi kailangan nilang bigyan ng space si Tihi for this stacks, for this farm. Meron siyang stack dito. Samantalang execution, they're just roaming right now. They're just roaming. They're just finding ways. Kung sakasakali man makita nila si... Ay, hindi, sa bagay. Ang sasabihin ko sa dapat, guys, makikita nila si Tihi na nandito sa area na to. Pero mukhang naninigurado din ng TNC. Iwas pusoy din sila. Kaya they are keeping up here. Dito lang. Chill lang sila dyan. Kuha lang ng kuha. They have the stacks. Tapos na ang kanyang Yasha. And once he goes out here, medyo dun siya napupunta sa delikatong sitwasyon. Kimo already has his spell steal. So kung sakasakali makita nila dito si AU, pwede niya manakaw yung relocate kung maganda-ganda ang timing niya. Ano nanakaw? Ikot na naman? Okay. Ang feeling ko, gustong nanakawin ni Rubik, Healing Ward eh. Healing Ward would be very great, especially with Undying on their side. Wind Ranger, meron ba siyang bubuing item? Wala pa, hindi pa obvious dito. Hindi pa tapos yung... Ano ba? Wala. Tinago niyo yung Void Stone. Ayun. Okay. Nalito naman ako. Samage naman, wala pa ibang item, I think. Ano to? Patingin. Cloak? Okay. Glimmer Cape would be good actually. Pero feeling ko pipe na lang muna eh. Ginoji, kamusta naman? Meron siyang point booster. This would be a very slow Bloodstone para sa kanya. Sarap daw ng laban. Stop dance. Pasensya na. Ito. Boss Deng, ibabati naman. Charles lang po. Sige. Charles lang po. Hello sa'yo. Nangyari? Kimo? Ay, wala pa. Hindi pa binubuo eh. Ano si Wind Ranger? Ang interested ako. Hoy! Oy! Shadow Blade! Aba! Team Purple. Tingnan natin. May scout yun. May scout. Yan. Good. Huwag kang abante, boy. Makikita yan. Tihi. Wala. Hindi niya makikita. While that is happening, Execration dito taking this Roshan. And like what I've said, ginagamit nila yung Swarm. Kumakapit yung kay Roshan, tapos naaabala si Roshan kasi inaatake niya. So, kumbaga, it buys them extra time for extra hits. At ngayon, mamatay na nga siya dito. Jaipat sa Academy, Nando would be taking that age. And like what I've said, this is a Desolator. Naked Ring of Health for Execration right now. At parang this is not the TNC we're used to seeing. Medyo silang nahuhuli dito. Pero again, the game is not yet up. Hindi pa naman tapos to. Ginoji, wala pa nga lang siyang item. Tihi naman dito, the guy that we're gonna look after. Yasha ang kanyang binuo. Nando, oy! Nakakita mga kaibigan ng bilog! Nilagyan na kagad ng swarm, pabalik! No P. Gumamit pa sila ng tombstone dito para kung sakasakali ma-screen yung paglapit ng mga heroes from TNC, and now they're pretty much chill. Alam na wala silang problema dito kung sakasakali. They have the item advantage right now. Look at this. Wala silang BKBs, pero remember, may Shadow Blade si Primo, and nobody has seen that one yet. Wala pa nakakita. At naka-invis pa. Grabe yung swerte. Yung Dota to ko? Sige. Yung sound mo, walang problema eh. Sige. Nag-connect lang kami mga trophies. Easy lang kayo. Sundin natin yung sinabi dito sa Chop kasi. Chat mo na lang. Sige. Ay. Gravity? Dun. Yung audio, walang problema. Feeling ko yung in-game yung download speed ng Dota po. Sabi ni Calvin, ilan cable na daw eh. Problema, wala na si Banes. Marami pa bang chuplets dyan? Oo. Diyan pa lahat ng marketing. Wala na. Wala na si Aziz eh. Mga drop pa rin. Drop towards. Shoutout sa ating drops 6199. Ayan. Back to the game mga kaibigan. Ganun pa rin, medyo stop dance ng konti. Pero still, I think this is better. Better. Mas mabuti na to kaysa yung kanina.
Anyway, like what I've said, Cloak nga dito for Bristleback is gonna go for the sustain build. Wala siyang DPS dito masyado, pero I guess he's gonna bank on his Quill Spray. At mamaya actually, pag dumaan natin sa super late game, pwede nga siyang Octarine Core eh. Para talaga ng mga siguradong sigurado. Kung siya mga di nakalam, ito, ulti, oy! Pero may Yule Scepter to offset that damage. At ngayon umikot na lang si Tihi. Para hindi siya malubidan dito, pero habol pa rin siya. Hindi, tumigil. Kimo, nanakaw po ang ikot na naman. Kung manakaw niya Omni Slash, di ang lakas sana ng swag factor ng execution dito. Habol ba sila? Tapos na ang kanyang Tranquil Boots. Fox naman, tapos na ang kanyang Yule Scepter. Nakita nga natin yan kanina. Samantalang dito, Nando just pushing. Doesn't even have a care in the world. Ginamit naman niyang Swarm para mapigilan ng mga Crepepas na ito. 7 would be moving in. Pwede niyang lasitin yan. 32 din yan, boy. Pera-pera din pag may time. Pero tigil ba? Stun. Yun yung tumama sa hero. Kimo trying to go for the screen. Nanakaw po ang Fissure! Hindi, enchant! Ang galing! Smart move from Kuya 7. Nakala ko timing yun. Timing window for Rubik to get that wonderful skill. Pero kung nanakaw niya yung Fissure, di okay na sana yan. Samantalang ito mga kaibigan, very smart again from paring Kimo. Ayan, alam mo, ito, ano nga pala, bago ko pala sabihin, sa shoutouts nga pala kay Merlini. Si Merlini ang nagturo sa akin ng word placement na to. Ayan, yan daw yung pag mamaya, tingnan natin, gank to eh. Pagkatapos itong gank, i-explain ko kung bakit isang word placement yan na kwento ni Merlini. Mabuhay ba? Healing word would be used, sumahabol. Naku po, relocate would be used just to save Tihi dito na nasa peligro. This can be a BKB or something else. Umikot mga kaibigan. Dito na pala balubugan na. Stun, Ginoji trying for the lightning. Nag-tombstone na dito. Malaki din ang DPS ng ng TNC. Kung sakasakali, Tihi moving in. 22 seconds for him to be able to use his Omni Slash. Samantalang Samage dito going for Primo. At yun na nga, Shadow Blade bigla sa muka. Ginoji would be able to kill Fox. Pero again, that's just a support. Pero so far, TNC winning this defense. Ayan. At wala na. Tapos na. Ayun. Okay. Okay, pwede na mag-explain. Bakit kamo dito, Kuya Denki? Bakit sabi ni Merlini magandang word placement yan? Kasi una sa lahat, common ID word to. Una. Pangalawa, kapag nag-word ka dito, yung vision niya hanggang dito lang. So yung mga matatalino daw ng mga players, pwedeng dito dumaan, maglalakad lang sila dito sobrang stealthily. Hindi sila maglalakad dito, banda. So, yung kumaga dadaan sa micro right click, dito sila maglalakad, proximity, para hindi masisipat nung wards. So, again, that's high level play. Siguro sa pubs kayo, right click lang kayo sa lupa. Right click sa minimap, tapos maglalakad na kayo, bahala na kayo. Pero sa mga ganitong mga pro scene, medyo ingat-ingat din pag may time itong window na to, medyo maganda-ganda yan. So, either here or dito daw ang sinabi ni paring Merlini na magandang pwestuhan ng kumaga yung mga hindi usong word placement kung sakasakaling wala ka talagang no choice dahil dito sa buisit na to. So yun, ano lang naman yan. Kumbaga, hindi naman, sa mga nakakaalam nun, congratulations, ang gagaling nyo. Pero sa mga natututo, the more you know. Okay, tapos na po ang Hood of Defiance, and this might be a BKB. Can be a, ano tawag dito? May tawag dito? Hindi. Halberd ang pwedeng buuin din ni BB dito. Kimo, nanakaw niya yung Lightning Storm. Sobrang sulit para sa kanya yan. Kasi looking at his DPS, ito 150. 150 mana, ito 120 lang. Almost same capability. Ito may dagdag pa, may slow pa. So, medyo quality steal mula kay Kimo dito. If I would be asked, mas magandang manakaw pa rin niya yung Fissure. Diba, samantala to 7 medyo malungkot. Uy! Silver Edge. Now, medyo counter dito si BB. Tanggal ang passive niya as well as yung Blade Dance, itong right crit ni Juggernaut. Ayan, so ito Tihi namin nag-farm. Kimo, ano man nanakaw niya, hindi niya nanakawan. Nilift na lang daw muna. Nandito na yung buong backup. Primo, ginamitan na ng focus fire. Makatakas ba nasaan? Ginamitan na nga ng relocate. Hindi, sa bagay. Tama rin yung ginawa ni Kimo. Hindi siya nagnakaw kasi ang mananakaw dito malamang yung bilog, yung spirits o kaya yung tether. And tether, not really that good for execration. I think, parang sulit ba? Kung manakaw ba ni Kimo yung tether, okay ba sa kanila yon? Siguro para kay Weaver. Pwede rin pala. Pwede rin. Pero siguro mas maganda nga talaga yung Lightning Storm. And to risk that one, I bet it's would be deal breaker para sa exec.
At ngayon, they are still leading. 6-12 po ang score ngayon. Hindi naman lamang na lamang. Lamang ang exec, patingin nga ng goal graph. Uy, 7.5k, parang Ariel ang presyo ng net worth natin in favor of execration. XP naman, 5k. So, right now, TNC, ito ata ang unang best na makikita ko silang matalo dito sa Takeshi's Castle natin sa playoffs ng Class S. And remember, this is best of 5. Kung sino man po ang magwagi would be facing Click and Search next week. Sange would be obtained by BB. This can be a halberd or an SNY. Like what I've said again, marami silang options dito. Buo na po ang Soul Ring. This is close to 25 minutes na Bloodstone siguro. Hindi, papabuo na eh. 7, still no Blink Dagger. Nico AU, wala pa ang kanyang mechanism. Tihi naman, SNY is now up and running. Kamusta si Nando? BKB, Desolator, Casual Ring of Health. Kasi swerte. Swerte talaga ni Ginto eh. Sa ano naman, Primo, kayo na pa natin nakita yung Silver Edge ang sobrang ganda. Ayan, pang-cancel ng kunat nito ni Bristleback. And of course, ni ano din, nitong crit ni Juggernaut. And also, hindi ko pala nasabi, ang alam ko natatanggal din yung yung Aftershock ni ES. Tingnan natin yung iba pang mga items natin dito. Cloak, Casual Cloak, this would be a Glimmer Cape for Lina, I believe. Ito naman si Kimo, Force Staff, para sa kanya, Undying, Mech, Hood of Defiance, uy, Pipe Greaves, para sa diyang kunat na lang. At ngayon, Aghanim Scepter is now pretty close. Para kay, hindi ba, malayo pa. 700 pa lang pala. Yan. Pero papaaganim siya dito. So ngayon, anong dapat gawin ng Anong dapat gawin ng TNC? Hindi ko alam, pero ito si Bird natin mamamatay. Tihi going in, gusto nyo munang patayin. Yung Tombstone, tanggalin ang Tombstone! And he's gonna spin away samantalang execration thanks to this tier 1. Eh, ang bilis ng kanilang response. And I think that's a misplay from TNC. Sabihin na natin na maganda na nakita nyo yung Undying na mag-isa. Pwede nyong igang. Pero two faults. Una, inuna yung Tombstone tanggalin. Giving execration ample time to TP in their tier 1, and that's the second mistake right there. Leaving execration with outside towers. Napakahalaga ng counter TP sa Dota 2. That's what separates LoL from Dota 2. Yung counter TP opportunities. Pero mamaya mga kaibigan, Primo, uy! Mech na po sa muka. Tihi umiikot at talagang slap dance ang laro natin dito. Burden and Fox getting slow. Dumahabol si Ginoji mga kaibigan. Siya dito. Naka-Bloodstone pero kulang ang bato mo, Jer. Fox, hinahabol ni Tihi. Stun! Mula kayo no. Ginoji, he can kill him. Patay ang isa dito. Tihi hindi pa daw tapos. Burden, no mana. Kimo, nanakaw ang Fissure. Naku, wow! Tumakbo ka na, Kimo. Kung sakasakali, pwede ka mauna dito na TNC. Primo, pwesto din. Silver Edge, not really doing that much right now kasi si Bristleback ang primary target ng Silver Edge eh. Pero BB dito, choosing to stop the push of paring Nando here. Na hindi ko pa rin alam kung anong pinaglalaban niya. Vanguard? Hindi, feeling ko tatapusin niya to. O baka Repressor Orb, di ba? Swag Repressor Orb. Bakit Repressor Orb, Kuya Denki? Swarm Refresh. O kaya, Shokochi Refresh. Pero Primo, wala nangyari. Wala. So ngayon, kailangan hintayin siguro ng TNC na magkaroon ng dagger dito si ES. Kailangan nilang mauna sa initiation eh. Hindi nila pwedeng hayaan na ang execration nakakapag-drop ng decay at saka ng tombstone ng basta-basta. At ngayon, anyway, second Roshan mga kaibigan, the swarm yet again. Sobrang ganda. Ito ba yun? Sobrang sarap ng buhay. At ayan, swarm kay Roshan. Wonderful world. Ito mo, snub oh. Swarm ulit. 2 seconds. 1 second to go. Gagamitin mo yung swarm. Hindi, aalis sila dito. Ayun oh. Ayun, mabubusin si Roshan. Sabi, atakin ko tong insekto na to. Buset! Nakakay. At ngayon, free hit si Nando. Yan mga next level strat yan. Coming from our Pinoy teams. Pero siguro alam na yan ng buong mundo eh. Kasi ganun yun eh. Pag alam na ng Pinas, alam na rin ng buong mundo. Anyway, Nico AU. Begging focus for dito by Primo. He's gonna die. Kinilito ni Kimo. Unstoppable ang support. Mga kaibigan, Nando. Focus na doon siya sa Roshan. Trabaho lang daw samantalang si Samage. Burden moving in. Maraming zombies. Stun. Ako po, Kimo. On that Fissure. Burden. Gumamit na ng Omnistash dito si Si T. Makakatakbo ba? Mukhang hindi, Jer. Nice sandwich stand in Nando. Dahil sa kanyang insekto, nakapatay pa. Samage, diretso lang pamababoy ng execration. At kahit anong sabihin mo, makunat ka, Jer. Tanggal ang kunat mo. Dahil sa Silver Edge. And now, they can actually finish Roshan.
Yun. Sabi ni Nando, hindi ko kaya Kuya Denki na soloin si Roshan. Kailangan ko ng backup, so tumulo na lang muna ako sa teamfights. And now, this is a second Roshan. Paboy! Nico Ayo! Making plays! Pero namatay siya. Pero okay lang, kasi napatay niya si Napatay niya si Nando. Roshan has So, okay lang yun. Kumbaga, parang dinala kita sa libingan. Swag factor. Pero, was it a misplay? Ay, hindi. Wala ring echoes na Ang inisip ko sana doon, kung kinapitan niya, no? Okay na nga. Kung kinapitan niya, no? Kung kinapitan ni Nico Ayu, si 7. Tapos, pasok echo dito sa Roshan Pit. Pwede sana. Pero isa pang nakikita ko itong ginawa ni Nico Ayu. Gusto niya sana nakawin yung Roshan sa timing. Pero okay lang yan kasi napatay naman niya si Weaver. I guess a 1-for-1 is not bad. Especially if you're just a support. At ang napatay mo ay yung position 1 ng kalaban. And anyway, the score is now 8-19. Execration still in the lead. 10k net worth para sa kanila. XP naman nasa 12k. Ayan. Yan, piniping si Primo. Ano ba mangyari dito? Wala lang. Wala pang relocate. 22 seconds to go. And he went for a power threads. Aba? Power threads wisp. Ba? Hindi ako handa. Power threads na wisp. 7 naman, mukhang tinigilan niya ang kanyang pangarap mga kaibigan na kumuha ng Blink Dagger. Instead, going for Tranquil Boots para man lang mabilis-bilis siya maglakad dito at 400 MS. Medyo okay na at least kaya para makaikot-ikot siya. Desolator. Oo nga pala, may nanghihingi daw kahit Mineski dyan. Ako nga, walang jacket eh. Nako po, Nando mga kaibigan, sabi niya, the answer is here. Killing Nico Ayo, kanina ka pa ha. Oy, binento niyo yung yung Lucky Charm. Kaya pala siya namatay kanina. Binento niya yung Ring of Feng Shui eh. Kaya ngayon nag-river na lang siya. Pero anyway, Heart of Taras is still a better choice. And actually, pwede siyang mag-satanic kung medyo swagi tipis siya. Kung talaga nga naman gusto na niya talaga tapusin ito. Anyway, Agarims. Yes, it's finished and he has the Aegis by the way. So mukhang okay na okay si Primo Bondal dito. Meron pa ditong tombstone sa may taas, high ground tombstone to scout any opposable position from TNC. The stun would be there. Siningahan Burden would be using his pipe. Kimo, nanakaw niya yung Pulse Nova. Yan natin. Primo Bondal mga kaibigan, right king in the tower. Masisira na ito. Yes, it will wasak ang EDSA ng tier 2. Ano yung nanakaw ni Kimo? Lightning Storm na naman. O sige, pwede na yan. Samantalang nandun nag-aasaral sa may baba with 1.9k HP. After finishing this Heart of Taras, I believe he would be at 2.4 along those lines. Not to mention, yung third Roshan would be granting them cheese. And cheese, when given to... Ewan ko, ano? Kaya na ibibigay. Sa bagay, Oo nga, Pwede rin, Pwede... 4 kapag may may Aegis pa. Pwede niya, Pag... Baba Magic 1, baba TP. May buyback pa. Oo nga, Buyback time-lapse. Tas kesong footy. Pwede yan para sa kanya. The score of Nando is 6-2-3. Sobrang ganda ng kanyang performance ito when he went for an aggressive lane. This is an aggressive try, Aggressive try ng execution. And like what I've said before, sobrang, the only thing that's stopping aggressive try lanes is kung hindi sila makakuha ng kill. Pero nakita natin kung ano ginawa ng execution. They were able to get 2 kills at bottom lane. And that gave them the space and actually the farm to easily win this one. Pero mamaya may tipi-tipi dito. Naku po, huli ata si Kimo. Naglapag muna ng tombstone. At yan ang problema. Kapag wala kayong blink sa Earthshaker nyo, pero they were able to kill one. Hindi, Primo pala would be kill Nico Ayu. May nag-ring na telepono. Pero mamaya na yan, Kimo. Being killed by Samage. Dumaus dos. Meron siyang 4 staff. Fox. Getting focused. Naku po, saan ka pupunta, Tihi? Nagalag tayo at pumasok siya sa 4. Patay ang 3. Primo getting a double kill at TNC sadyang mayaman lang. Primo, pinapatay ni Samage at mukhang siya ang mama dito. Patay si Sonic the Hedgehog. Saan ka punta? Ang nag-iisang survivor, ang may tungkod si Jinoji. But with 3 charges ng Bloodstone, baka may magawa. Radiant's top tower. So the score red. Pumasok blinking si Fox dito. Yules, Stanini, mga kaibigan, ako po. Ubos. Grabe. At ngayon, TNC. The first time that I would see TNC lose in the playoffs. Well, kasi pangalawang pa lang naman to.
It would appear Oh, nang ganito kalala. The score is 9-25. This is very reminiscent That was nung laban ng TNC at Mineski doon sa TI5 Southeast Asian Qualifiers. Medyo nasa ganito ding sitwasyon yun. Pero I was not expecting TNC Barracks has fallen. to have that kind of a hard time with this kind of wonderful lineup. Yun nga sinasabi ko, masyado kasi talagang greedy eh. Oo, wala eh. Hirap ng buhay eh. ES Swiss, medyo bad boy. Samantalang ito, dinaan sila sa Weaver ni Nando at ngayon tapos na ang Heart of Taras ni Nandong Tekpo. All he's waiting is the next Roshan, which I believe would be spawning mga 15 minutes. Ay, hindi, 15 minutes. Mga 5 minutes. Kata natin. Sige, nagpepestuhan na po. Wala lang. Ayan, why Vietnam is claiming TNC. Edi wow. Ayan, ano nang ginagawa? Ano mga item ito? Wala pa rin Blink si 7. Ito talaga nagiging problema nila eh. The asset of ES is of course yung long range stun. Pero sa mga ganitong moment, kailangan mo na oy, naku po, alam niya na may dumarating na OP, sabi ni Nandong Tekbo. Tatakbo lang siya. Pero na-scout, nakita ng TNC yung item. Tapos na yung kanyang heart. Pero still, TNC, medyo parang nawawala ata sa Wisho. Kung ito na lang, ito. TNC, alam ko di nyo ako may rinig, pero I know you would be able to think of this one. I-relocate mo si ES. I-relocate mo si ES para sa Echo Slam. Ito, ako na nagsasabi. Hindi ako magaling, pero yung nakikita kong paraan para ma-offset yung problema ng Blink Dagger. Well, ang ano din naman kasi, ang kagandahan naman kapag ang kinabitan mo ng tether si Juggernaut, makakalakad siya ng mabilis as he can go for that quick DPS, not to mention yung Omni Slash. Pero I think he can walk in. No problem naman kay Juggernaut na mag-walk in for that Omni Slash kasi kahit anong mangyari, yung execration din ang aabante dito. 'Di ba? So all they have to do is wait. All he has to do is wait. Kaya tingnan natin yung item ni Unjing dito. Burden, hindi pa tapos. Oy, okay! Aghanim Scepter para mas malakas yung kanyang Nemesis form. I was expecting him to go for Pipe Greaves, actually. Okay nga, Pipe tas Afternoon Greaves. Pero wag na lang daw muna. Mukhang aga mulak na lang. Pero ito, TNC. Nag-smoke sila dito. Mukhang, nako, aki mo, wag ka dyan, boy. Aamin ka ba? Mukhang kita nga siya. Force up out. Ni right click. Isa pa. Pero yung makakadaos-dos pa alis. And those are the times where, hindi, tama rin pala. Hindi siya nag-ulti kagad. Naku po, nahuli dito. Pakapatay kagad si 7. Jaipas, makapag-TP out. Habulin mo siya ng panira dito ng Quitties. Hindi siya ata maabutan. Tihi still moving in. He wants to kill someone dito. Pero, ang lakas ng Deeps. Tihi dito. Napalabas ng healing ward. Pero kulang ata. Oy, Fissure! I will not forgive this. Oy, pero dito mama yung pana. Nice try though from Execration. Pero kung sakasakali. Napatay nila si Tihi. And I think Tihi has no buyback. Oh, wala. Ay, meron. So, ito mamaya na. Burden. Naglabas na ng kanyang tombstone. Naglanakaw lang si parang Ewe dito. Okay lang yan, Nando. Ginamit na ang kanyang BKB. Taking lots of damage. Walang choice kundi umikot o paalis. Sam H. binuhat. Nako po, Fox. Easy kill para in-easy kill lang si Tihi dito. Nako po, Burden taking lots of damage pero wala siyang pakialam. Meron siyang heal. At ngayon, patay din ni Kimo. Si Bristle Baboy. And for some reason, mga kaibigan, pinapatay ng support sa mga carries and GG would be called Execration. Last legs, MPGL Class S Champions. Pinapakita lang nila kung gaano sila kalupit. Grabe. At ngayon, siguro, ayan.